Kristo muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. Ito ang pag-utos ko, mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Bahagi yun na mga salitang mabibigat. Ito'y pinahayag ni Jesus sa huling hapunan pagkaalis ni Judas. Saan pupunta si Judas? Kasi ipagkakanulo niya sa Jesus. Kaya nga bahagi yun, na noong May 14, as kinala natin yung May 15 bilang kapistahan sa Isidro Labrador. Pero yung May 14 ay kapistahan ni San Matias. Yun ang kapalit ni Judas. So bahagi yun. Kasi ang nangyari kay Judas, nagpatiwakan, kaya naganap ng kapalit. Pero yung meron akong katanungan, no? Yung katanungan ko yung kung sakaling si Judas ay hindi nagpatiwakan at siya ay nagsisi at nagbalik noon, tatanggapin kaya siya ng mga alagad? Yun yung katanungan. Sino may sabi, oo, tatanggapin siya ng mga alagad? Taas na ang kamay? Walang kataas ang kamay. Ayun, isa. Habang sinabi na, nagbalik loob, nagbalik loob, hindi na tanggapin ng mga alagad. Taas ang kamay. Wala na magtaas ng kamay. So, medyo mahirap po yung katanungan. Ano naman ay hypothetical. No? Kasi nagpakamatay na si Judas. Pero, bahagi yun, kung sakali bang nagbalik loob si Judas at nagsisi, tatanggapin siya, no? Ng mga alagad. Kasi, yun yung kahalagaan ng sinabi niya. Kasi, makita rin natin, no? Na ito yung ipinahayag na Jesus. Ito ang bagong utos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Siguro, sabihin natin na ito ay parang napakahirap, no? Na magkaroon ng kaganapan sa binaw natin. Pero may mahalaga tayo ang maliwanag na saksi na pwedeng gawin ng mga alagad. Ano yung halimbawa? Yung ikalawang pagpasa natin. Yung unang pagpasa natin. Ano yung unang pagpasa natin? Yung unang pagpasa natin ay sa mga gawa ng mga apostol na kinikwento sa magawa ng mga apostol yung pagpapahayag ng mabuting balita nina San Pablo at Barnabas. At sila ay tumutuloy ito sa tinatawag natin first missionary journey. Binanggit yung mga salitang Listra, Pisidia, Antioquia, no? Ilan na sa mga salitang ito, no? So, saan ba itong lugar na ito? Saan yung Antioquia? Meron may alam sa inyo? Wala. No? Sa bagay, no? May mahirap yung mga salitang binanggit dito, no? Ay, ito po ay ito ko yung present day Turkey. No? So bahagi ko, doon nangaral ang si Pablo at si Barnabas sa Turkey. No? Bahagi ko, medyo malapit-lapit ko yun sa Roma. Bahagi pa rin yan. Ito'y magawagin natin ngayon ay Europe.
Pero yun na yan nakasunod. Bakit mahalaga yun? Kasi si Pablo, kung maalala natin, si Pablo yan dating birtugo ng mga unang Kristiyano. Makikita namin sa banal na kasulatan natin, nagbabahay-bahay yun, nagbabahay-bahay, hinahanap ang mga unang Kristiyano, hinihinda, para ipakulong, at yung iba'y pinapatay. At yung una nating martir, na si San Esteban, ay naroon siya, isa sa mga 7 diakono natin, yung unang 7 diakono. Kaya ay habang pinapato si Esteban ng mga Hudyo, ay nag-aalay ng mga balapad sa paanan ni Saul. Yun ang dating pangalan ni Pablo. Saul. Ay biro ko ng mga Kristiyano. Ay ngayon nagpapahay ng mabuting balita ng kaligtasan. Tinanggap yung pagbabago at pagbabalik loob ng Diyos ni Saul. Bahagi kung si Judas, pwede rin. Kaya medyo mabigat yung niya yung pinayag na Jesus. Ito yung bagong utos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ano po yung sabi nga ko natin, bakit mabigat? Father, yung 10 utos naman, nandiyan na yan mula ng lumang tipan. Mula pa sa aklat ng Deuteronomio. Ano yung bago doon? Bagaman dapat po yung ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pero yung sa pamantayan ng tao, ano yung susunod pang-apat na igalang mo yung ama at ina. Huwag kang paparay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Bahagi yun, yun yung mga utos. Pero bakit sinabing bagong utos? Hindi lang sapagkat igagalang mo yung magulang mo. Kinakailangan, hindi lang pa sa paggalang. Kasi pwede kang yung gumalang nang walang pag-ibig. Pwede kang sumunod. Gawa ng walang pag-ibig. Ba't ka sumusunod? Kasi ayaw mo ikaw ay panusahan. Yung kalimitang tawag natin ni karma. Kaya ako nasunod kasi ayaw mo lang makarma. Pero mas gusto ko gamitin yung salitang katarunan. Or purgatorio. Kasi yung karma, yan po ay salitang Buddhist at salitang Hindu. So, kaya ayaw kong gamitin yung salitang karma. Kaya lang, kumisan din ang ginagamit natin. Pero mas pwede siguro kung pag-ibig natin yung salitang katarunan. Bahagi yun. Ano yung pagkakaiba ng bagong utos ko? Mag-ibigan kayo. Well, hindi ka lang gagalang sa magulang mo, sapagkat magulang mo lamang yun. Gagalang ka sa magulang mo, bakit? Mahal mo yung magulang mo. Kinakailangan yun, mayroong pagmamahal. Hindi mo pwede na nagbibigay ka sa magulang mo, masama ang loob mo. Hindi pwede sabihin na mahal ko yung magulang mo. Hindi ka naman nasunod sa magulang mo. Pasaway ka. Walang pag-ibig mo. Kaya po minsan, bumibigyan yung ating trabaho. Bakit? Kasi sumusunod lang tayo. Walang pag-ibig. Kapag ginagawa natin yung isang bagay, kapag nilagyan natin ng pag-ibig, nagiging madali. At yung pangyayari sa sarili, hindi lang ang pagsunod sa batas. Una rin, pagsunod sa batas ng Diyos ng may kaakibat na pag-ibig. Pwede ka namang sumunod sa batas ng walang pag-ibig. Pwede gawin yun Makita natin. Kaya po kung isa, ang sabi nga natin, at lang pinaka-basic na example, pagsimba pa nalang ng ito, nasa batas ng Diyos yun
ikaw ang tulos ng Diyos. No? Yun ang katanungan. No? Ay iniibig ba namin ng Diyos? Bakit hindi tayo nagsisimba? Pag-araw ng linggo, no? Ay siguro, no? Ay bahagi doon masusubok. Bahagi yun, no? Na makita natin. Kasi bakit? Maraming dahilan. Ano? Maraming dahilan. Hindi. Kasi kung talagang iniibig mo, sabi lang, gagawa ka ng paraan. Pag may gusto, gagawa ka ng paraan. Kaya yun ang araw na pinagamanig sa atin ang buong may kapal. Kaya ang si San Pablo ay nangaral. Nakita ko natin yung mga binanggit ng mga pangalan ng mga lugar, no? Sa unang pagbasa. Ito ay bahagi ng karti. At nakita ko natin bakit nalago, bakit kaya napuntahan ni San Pablo at ni Barnabas. Kasi nakita niya natin sa gitna ng kanyang pagiging birdugo bilang nagpag-uusig sa mga unang Kristiyano, tinanggap niya. Tinanggap niya ng mga apostol. Tinanggap niya ng mga unang Kristiyano. Kaya alin, bahagi yun na kanyang malawak na ipinangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. At kung titignan po natin ang banal na kasulatan, yung banal na kasulatan natin, mayroon ng dalawang bahagi, lumang tipan at bagong tipan. Kung titignan nyo yung lahat ng isinulat ni San Pablo, mahigit ho, 1/2. No? Kapag binanggit nyo yung banal na kasulatan, kumuha kayo ng Biblia, lagyan nyo ka lahat yung isinulat ni San Pablo, more than 1/2. Almost 2/3 na ng New Testament. Bakit? Sapagkat naramdaman niyo yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ano yung pinakita niya? Ipinamanas niya rin yung kanyang pag-ibig para sa tao, para may isa katuparan niya yung mensahe na ipinahayag na Jesus. Mag-ibigan kayo, katulad ng pag-ibig ko sa inyo. At ito yung hamon na ipinawamanin sa akin ng buong may kapal. Nakulong din ako kung aking babalato na sila rin. Nahamon ko saan? Hanggang doon sa pag-ibig sa pangalan. Pero, parang napakahirap gawin. Ano? Napakahirap gawin. Nga lamang kapitbahay mo, kung minsan mahirap ibigin, no? Yung malang mismo ang kapamilya mo, kung minsan nahirapan tayong ibigin. Pero ano yung pinakasulit para may sa katuparan namin ito? Sapagkat una tayong inibig ng Diyos. Kaya rin po kami sa rin mahingin marunong umibig. Bakit? They have not received love. Ano yung natanggap nila? Pagkamuhi, pagmamaliit, pagtututya, pagbawalang yan. Bahagi mo yun. Ang mundo namin ngayon rin puno ng pagkamuhi. Ano yung sagot? Nawa maramdaman natin, una din sa lahat natin, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yan yung pinamamala sa atin, yan yung ating signalis. Hanggang hindi nyo nararamdaman na iniibig kayo ng Diyos, mahihirapan kayong umibig sa inyong kapwa. Kasi, paano kayo magkakaroon ng lakas kung ang damdamin natin ay hindi tayo iniibig ng sinuman? Kaya hindi natin, Panginoon, naway maramdaman mo ang iyong pag-ibig. Naway makita ko yung walang hanggang pagmamahal na naganda ng iyong buhay para ako ay magkamit ng kaligtasan sa gitna ng aming kahinaan, kakulangan at pagkakasala. Ikaw na
nagnanangis na higit na maramdaman yung walang hanggang biyaya na ipinagkaloob mo na ang Diyos na naging tao para ako ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Yun ang paghuhugutan natin ng lakas para umibig sa ating kapwa-tao. Kaya hindi natin sa Diyos naway maramdaman natin ang kanyang walang hanggang